Our lovely boy is finally here. Napuno kasi ng love and kilig ang first time na pagdating ni Korean actor Byeon Woo-seok para sa kanyang fan meeting this weekend. At hindi rin siya nagpahuli sa ilang kilig Pinoy phrases. Makichika kay Aubrey Carampel. Pagpasok pa lang sa press con venue, kilig to the max na ang hatid ng South Korean actor na si Byeon Woo-seok na may dalang mga bulaklak. Isa-isa niyang binigyan ng yellow flowers ang lahat ng miyembro ng media na naroon. Nasa Pilipinas si Woo-seok para sa kanyang summer letter in Manila na bahagi ng kanyang Asia tour. Kumusta? 안녕하세요, 변우석입니다. 예. 이렇게 기자회견을 하게 돼서 너무 설레고 기대가 되는데 잘 부탁드리겠습니다. 잘 하고 갈게요. 네. Hi, I'm Byeon Woo-seok. Salamat po sa inyong lahat sa pagdalo. I'm very happy to be here today doing the press conference with all of you. Sana we all have a good time together. First time raw ni Woo-seok sa bansa at na-overwhelm siya sa mainit na pagsalubong sa kanya ng Filipino fans. Kagabi tilian at sigawan ng Team Airport fans nang lumabas si Woo-seok sa arrival lobby ng NAIA Terminal 3. Kahit nakamask at saglit lang nasilayan, sulit daw ang paghihintay ng Philo Tongtongs ang tawag sa kanyang fans. 아무래도 이제 팬미팅을 통해서 이렇게 필리핀에 오게 됐는데 팬분들이 공항에 많이 나와 주시더라고요. 그래서 그걸 봤을 때 너무 설레었고 기대됐고 팬분들이랑 재밌게 그 시간을 같이 잘 보냈으면 좋겠습니다. Well, it's so nice to be here in the Philippines finally. And when I arrived in the airport yesterday, ang daming fans na sumalo sa amin. I was really thrilled and excited, and I'm actually looking forward to all of it. Pag-amin ni Woo-seok, naninibago siya sa natatanggap na atensyon, lalo na kasunod ng pagganap niya bilang si Ryu Sun-jae sa time travel K-drama na Lovely Runner, na first lead role niya. Para sa inyo mga Chingu, heto ang sample niya ng Tagalog words. Kumusta? Salamat. Yes. Uwi ka na? Hindi ako kali. Ay! Palakpakan naman natin siya. At Visayan word. Adayon. Yan. Dahil daw sa success ng Lovely Runner, gusto niya ulit gumawa ng romantic comedy. At may bago raw siyang project na lalabas soon. Looking forward na raw siya na makasama ang Philo Tongtongs bukas sa kanyang fan meet sa New Frontier Theater organized by Pulp Live World. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Ilang tulog na lang at sasabak na sa gera ang mga character ng mystery series na Widow's War starring Bea Alonzo and Carla Abellana. Ang mga gagampanan nila at ng iba pang cast kilalanin sa chika ni Nelson Canlas. Ilang araw na lang, mapapasok na natin ang madilim at misteryosong mundo ni na George at Sam, played by Carla Abellana and Bea Alonzo. See you in hell! Ang dating mag-best friend na naging mortal na magkaaway matapos ang mga hamon na magpapahiwalay sa kanila. Pati pa ang misteryosong pagkamatay ng kanilang mga asawa na parehong miyembro ng pamilya Palacios. Sa kakaibang media launch, ipinatikim sa ilang miyembro ng press ang mystery feels sa pamamagitan ng mystery game. Present sa media launch sina Senior Vice President for Entertainment Group, Lilibet Gira Sunable, Vice President for Drama, Cheryl Ching-si, at iba pang opisyal ng GMA Entertainment Group at Sparkle GMA Artist Center. Ipinakilala na rin ang iba pang cast members ng serye kabilang sina Jean Garcia, Tonton Gutierrez, Benjamin Alves at Rafael Rosel. Mamamangha din daw ang viewers sa scenic views na ipapakita ng serye. Yes, totoo. Kasi most of our locations medyo malayo, mga La Union, Bataan, Batangas. Sinisiguro daw ng serye that this will keep the viewers guessing and at the edge of their seats. Ang laki nung kailangang energy para ma-portray ng mabuti si George. So, napaka-challenging. Pero okay yun, gusto ko yun. Kasi at least very different from what I've played before. I've done many characters na halos the same. Kontrabida, mayaman, marami na akong ginawa eh.
Ito siguro mas intense siya. Ang Widow's War ay spin-off ng dalawang tinangkilik na kapusong mystery drama series na Widow's Web at Royal Blood. Kasama dito ang isang royalist na nag-crossover mula Royal Blood. Yung intensity na po ng character ko ngayon is different na po from Royal Blood. Mapapanood na ang Widow's War sa GMA Prime simula July 1. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Bittersweet feels na puno ng twists and turns ang dapat abangan sa extraordinary finale week ng My Guardian Alien. Ngayon pa nga lang, si Punks is real na para sa cast kabilang si Max Collins na na-enjoy ang kanyang first kontrabida role. Makichika kay Aubrey Carampel. Do I know you? Na-enjoy raw ni Max Collins ang pagganap as first-time kontrabida sa My Guardian Alien bilang si Venus. Sinigurado nga raw niya na kahit mean girl ang kanyang karakter, kaaaliwan pa rin ito ng mga manonood. So far, nagpapakita na raw ng kabaitan si Venus, lalo na sa alien character ng bidang si Kapuso primetime queen Marian Rivera na si Grace. May redemption story, yes. Bumabait na si Venus. And sa end, I don't know if I'm gonna end up really good or not or bad. We'll see. Ngayong tapos na ang taping nila, namimiss daw niya ang kanyang My Guardian Alien family na nakasama niya ng 1 taon. Lalo na si Marian na may regalo at card pang ibinigay sa kanya. Sweet talaga ni Marian. She said na she's happy na mas nakilala niya ako. She said na don't worry, magkikita pa tayo. And I loved working with her. She's so nice, so sweet, and nabuo talaga yung family namin sa My Guardian Alien kasi everyone's so chill, walang diva sa amin. Ang gumanap namang kapatid ni Max na si Caitlin Stave sa serye bilang si Hailey, mamimiss daw ang tulingan nila as true sisters. And I feel like at the same time, we can relate on a lot of things. You know, we have the same roots din eh. She's from California din ako. And then her mom is Bisaya din ako. So, you know, we have a lot of similarities. Sa episode tonight, dapat daw abangan kung magle-level up ang on-screen love team niya with Josh Ford na gumaganap as Aries. Pero ang higit daw na huwag palampasin ay ang kanilang extraordinary finale week. No matter what, magiging tearjerker pa rin because end na. And we have a lot of loyal fans and followers of the show. So no matter what, iiyak sila because patapos na. I feel like it's similar to how the show is ending and how we finished taping. It's a bittersweet feeling. That's all I'll say. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. More than proud si Sparkle star Sanya Lopez sa iba't ibang role na kanyang ginagampanan, mapa-TV man o pelikula. Hindi lang kasi nasusubok ang kanyang versatility sa aktingan, na ipapakita pa raw niya ang iba't ibang uri ng kababaihan. Makichika kay Aubrey Carampel. Pero nung napanood namin, halata pa ang mga pasasabalikat ni Sparkle star Sanya Lopez na naiwang marka raw ng isang intense scene sa biggest kapuso family drama na Pulang Araw. Kwento ni Sanya, kinukunan na ang mga eksena niya bilang isang comfort woman na si Teresita. May moment kami doon na sinabi ko talaga na totohanin yung bawat hawak. Sobrang intense. During that time na ginagawa namin to, hindi ko na feel kahit na ano. Wala ko na feel na sakit or ano. Alam ko lang na naibigay namin pareho yung best namin para dito sa eksena. Napakasakit ng eksena. Yun ang masasabi ko. Ginagawa raw ni Sanya ang kanyang best para maipakita at maiparamdam sa mga manonood ang pinagdaanang hirap ng mga naging comfort women noong panahon ng World War II. Ang karakter ni Teresita, kabaliktaran naman ang ginampanang iconic character ni Sanya na si Sangre Danaya sa upcoming Encantadia sequel na Encantadia Chronicles Sangre. Kung gaano ko kahina doon sa isa, sa Pulang Araw, kung paano ko naging comfort woman. Dito naman po sa Sangre ay kung paano lumaban ang mga kababaihan. Kung paano lumaban ang mga taong nagmamahal. Palaban din ang role ni Sanya sa pinagbibidahang pelikulang Playtime kung saan isa siyang babaeng lalaban sa sexual predator. Happy raw siya sa natatanggap na feedback ng mga nakapanood ng movie at may mga nag-organize pa ng block screening. Natuwa sila, nagandahan at syempre mas more on yung na-amaze sila na hindi nila ine-expect doon sa pelikula na sabi nila na kaya ko palang gawin yon. Maraming salamat sa mga magagandang feedback po ninyo.
Showing pa rin sa mga sinihan nationwide ang Playtime na pinagbibidahan din ni Sian Lim, Colleen Garcia at Faye Lorenzo under GMA Pictures at Viva Films. Sa ngayon, proud daw si Sanya sa kanyang mga ginagampan ng karakter na sumasalamin daw sa mga iba't ibang uri ng mga kababaihan. Sana itong lahat ng proyektong ginagawa ko ay makapagbigay ng inspirasyon sa iba. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings.